Verse number 25, dunganan nato sa pagbasa o sa passage. Hebrews chapter 10 verse 25. Inyong nakita, amen? Amen. Sige, dungan sa pagbasa, kusgan ninyo pagbasa. Unya while atong basahon, mag-observe ta og quotation para dungan ta sa pagbasa. Hebrews 10:25, atong pagadunganan, ready, basa. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. May God bless you, so Lord. Ambo ta. O Dios nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong, among gibasa karon nga gabi, Lord. Among giilang ang imong pulong infinite, ang among hunahuna finite, but among prayer, O Lord, nga pinaagi sa leading sa Holy Spirit, please, Ginoo, mangliho ka. Pinaagi sa Holy Spirit, hatagi mi og salabutan. Please, Holy Spirit, guide us nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. It's your job nga maghatag sa amo og understanding aning imong pulong, Lord. Please, Ginoo, gamitan imong alagad pagsaysay niini. Ang kaalam, Ginoo, ni Pastor James Manalo, limitado amahan. Apan, Lord, please, hatagi siya og kaalam. Samtang magwali siya nga dili iyang kaalam, dili ang iyang pulong, apan ang imong pulong, amahan, mao ang mugula sa iyang baba. Kung ginamagkikuban ka na mo, samtang magmalandong sa imong pulong karon nga gabi, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now dinhi sa Hebrews chapter 10 verse number 25, mao kini ang one of the common passage. Basta maghisgot kita mahitungod sa panagtigom. Mang please ko sa ilaha, mang. Mang, kwa. Ibalhin siya dire. Dini sa Hebrews chapter 10 verse number 25, the Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together. Sa Binisaya pa, dili nato biyaan ang panagtigom sa matag usa, susama sa gibuhat sa uban, apan magdinasigay sa matag usa. Kaingon sa pulong sa Ginoo, nganong magdinasigay man ta? And so much the more as ye see the day approaching. Tungod kay nakita na nato, hapit na ang adlaw, ang approaching, ang pagbalik sa atong Ginoo. Amen? Kung nagplano kag backslide, dili karon ang panahon. May paning backslide ka tumiaging tuig. Kaya nga naman, karon hapit na. Amen? It's too late nga muundang o mubiya ka sa pag-alagad sa Ginoo. Unsa gaha kung mubiya ka karon, unya mubalik ang Ginoo ugma. What a shame. Amen? Muundang ka karon og alagad, unya-unyang gabi ning balik ang Ginoo. Dako kayo na nga kaulaw. Ingon sa pulong sa Ginoo, dili nato biyaan ang panagtigom. But the truth is, a lot of Christians nga wala kayo naghatag og bili sa gathering. I'm not just talking an ordinary gathering. I am talking about the assembling of ourselves together. It talks about the church. Amen? Nga magtigom kita sa iglesia for one reason. Pulong sa Ginoo. Amen? Wala ta nagtigom dinhi kay simbataron kay for another purposes. Simbata kay para malipay si Pastor James. Sayop na nga motive. Simbata kay ambot lang kung wako kabaloon sa imuhang motive karon nga gabi nganong niya ka. But unta ang ato ang motive na ata dinhi aron pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen? Wa man ko kabalo sa inyong kasing-kasing, sa inyong hunahuna, ang Ginoo ra gyud ang nakakita ni ana. Pero ako nagpray ng hinaot nga unta ang atong pag-anhi karon nga gabi is solid motive, mao ang pagdaig sa ngalan sa Dios. Amen? Mao ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ini nga passage gi-remind ta
Di nato biyaan ang panagtigom. Di nato biyaan ang pagsimba. Amen? Subo ko malandungon, daghang mga Kristohanon karon wala kasimba. Apan ang sugo sa Dios, di nato biyaan. Ang Wednesday is one of the most neglected gathering among sa Kristohanon nga mga assembly, di ba? Kung Domingo, simba og Domingo. Pero Miyerkules, murag wala nato kayo hatagi og value ang Miyerkules. But let me tell you something, nga ang Wednesday night, ang Miyerkules, ang prayer meeting, maura ni, susama ra ni og value sa Sunday. Amen? Ayaw ninyo i-esteem or nga kanang mas importante gid ang Domingo, ang Miyerkules dili kayo na importante. No, you're wrong. Ang Miyerkules susama ra ni og value sa Domingo. Og ang pulong sa Dios nag-ingon kanato, not forsaking the assembling of ourselves together. Di gyud nato biyaan ang panagtigom. Karon nga gabi ang title sa mensahe, Christian Assembly, ang panagtigom sa mga Kristohanon. Amen? Og ang panagtigom sa Kristohanon di lang ni Domingo. Amen? Dili lang pod ni Miyerkules. Every time nga magkasinabot ta nga magtigom basta kay maghisgot ta sa pulong sa Ginoo, you're supposed to be there. Right. Dili nato biyaan ang panagtigom. Sad to say, nga Miyerkules gamay ra gyud ang gasimba. But let's pray. Ato ning i-appeal pod sa atong pag-ampo nga ang atong Miyerkules, ang prayer meeting nato madugangan ang atong attendance. Amen? Hatagan nato og value ang prayer meeting. Kaya ang prayer meeting, importante kaayo ni sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Dili ta mag-grow spiritually kung Sunday ra ta magpakita sa simbahan. Kung gusto ka mag-grow, di ba ang bata mag-grow ni sila basta insakto ang kaon? Pero magsigig kapasmuhan, unsay mahitabo sa bata? Mamalnourish. Malnutrition. Sa atong Kristohanon nga kinabuhi, you can never expect a Christian nga mag-grow spiritually kung dili magsimbag Miyerkules. Ang mahitabo, adunay malnutrition. Tingali healthy ka physically but spiritually you are malnourished. Kulang ang imuhang pagkaon. So karon nga gabi atong isgutan about Christian Assembly. Ang panagtigom sa mga Kristohanon. Don't you know that in the early Christian, in the book of Acts, they meet every single day. Amen. Kada adlaw sila gatigom. Amen? And I don't know kung aware mo ani, adunay great revival panahon ni Charles Finney. Kadungog mo ni Charles Finney? Adunay dako nga revival panahon ni Charles Finney. Nahimo siya nga famous revivalist nga according sa history, siya ang ikaduha ni Paul. Kani si Charles Finney. Og ang Wells. Kung ako masayop, Wells? Ano sa ito nga place? Ang Wells, murag Wells. Forgive me kung dili na mao nga place, but correct me kung namoy mahinungduman other. Pero murag mao gyud na siya nga dapit ang Wells. Adunay great revival ana nga dapit. During silang great revival, ang simbahan puno kada adlaw. Ang mga tao, ang ilahang place nga mag-hold og 800 ka attendance, masudlan siya og 3,000 ka tao. Amen. Og ang tao nga maghulat sa panimbahon nasa gawas, inigawas sa first service, inigawas sila na ay mupuli kay musimba. I am talking every day, Lunes, Martes, Miyerkules, padong Domingo, Lunes na pod, og during sa time ni Charles Finney sa Wells, according sa history,
walay tao ang prisuhan. It's because of that great revival. Every day, gasimba sila. Kristohanon sa atong kinabuhi, gapangandoy man gyud tag revival. Amen. Lord, tabangi ko nga ma-revive ko. Dili gyud ka ma-revive kung Domingo ra ka mo simba. Di gyud mulihok ang balang espiritu kung Domingo ra ka mo basag Biblia. Miyerkules ra ka mo basag Biblia. It should be every day. Amen? So dinhi sa atong topic karon, Christian Assembly. Atong tan-awon ang Kristohanon nga panagtigom. Adunay upat kabutang about Christian Assembly. So panahon ni Charles Finney sa iyang revival, day of revival niya, everyday sila gasimba. Ang early Christian sa Book of Acts, gatigom sila everyday. Gasimba sila. Sa atong kinabuhi usab, dili excuse ang Miyerkules nga di ta kasimba. Amen? Kung nahimo Manila everyday, why not di nato mahimo? Domingo, Miyerkules, Biyernes. Mahimo gani sa Iglesia ni Cristo everyday? Don't you know nga, Iglesia ni Cristo na sila simba kada adlaw? Alas 6 sa buntag. Kung di mo mutuo, adto mo sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Kung na Iglesia ni Cristo sa inyo nga doon, alas 6 sa buntag. Ang uban, alas 5 sa buntag. Kada adlaw, gasimba sila. Ang Muslim, mag-ampo 5 times na sila? 5 times a day. Nag-ampo sila. Kinsa ilang giampuan? Kaampo sila kang ala. Unya, alanganin pagid na kung tubagon ba sila dili. Alaot kayo in town kay ngano. Ang uban moingon sa nga si ala mao na si Ginoo, pero kung imong tanawon, ang ala nga ilang gituohan ug atong Ginoo dili gyud mao. Right. Ayaw gyud ko ingna nga si ala ug ang Ginoo parehas because they are not the same. Og nasayod ta ana. Which ang Muslim moingon sa nga ang ala ug ang Ginoo parehas. They are deceived. O ang trabaho sa yawa, mao ang paglimbong nila. Nag-expect sila, nagdahom sila nga si Allah mao ang Ginoo, pero dili gyud si Allah, dili mao ang Ginoo. Tanawa na sa ilang history kinsa na si Allah. Si Allah sa ilaha mismo nga Quran known as the great deceiver. Mismo naa sa ilang Quran. Di lang ko makahatag sa inyo sa text ana. Pero naa sa ilang Quran nga si Allah, the great deceiver. Og ang tao nga dili Muslim, mission nilang ilahang patyon. Mao ba na ang Dios og si Allah? Dili. Alanganin kayo nga motuo ta na. Mga Kristohanon, kung nahimo man sa Muslim nga mag-pray sila 5 times a day, why not kita? We are serving the living God. Amen? The true, Jeremiah chapter 10 verse 10, the true and living God. Busa sa atong pag-alagad sa Dios, sa Christian Assembly, adunay upat kabutang nga atong buhaton. Una, ingon sa verse 25, not forsaking. Number 1, the order of assembly. Unsa man ang order sa Dios? Ang order sa Dios, unsa gingon sa Biblia? Not forsaking. Amen? Unsa nang not forsaking? Dili salikway, dili biyaan, dili kalimtan. Every time nga adunay assembly, we're supposed to be there. Amen? And that's an order. Who gave the order? It is the Lord. Amen? Amen. Ang Ginoo nag-order that we're supposed to be there on every assembly. Not forsaking the assembling of ourselves together. Kristohanon, dili si Pastor James nag-order nga mosimba ka inig ka Domingo, nga mosimba ka inig ka Miyerkules, nga mosimba ka inig ka Biyernes. Kristohanon, remind yourself that this is an order from the Lord. Amen? Not forsaking. Ayaw isalikway. Ayaw kalimti. Uy, Miyerkules karon.
Domingo karon. Uy, Bernes natay prayer warrior. Ayaw isalikway. Igsoon sa pagtuo, this is an order from the Lord. Amen? Amen. O ang order sa Ginoo, not forsaking. Kanumdong ko sa passage sa Psalms 122 verse 1, ingon pa ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pero Kristohanon, imong ingnon, bisitahan, Brad, simba taog ma. Tanawon lang ni pastor. Kung makalugar, pero si David, pag ingon sa iya, simba ta, ang sa ingon niya, I was glad when they said unto me, manimba ta. Amen? Let us go into the house of the Lord. Ingon pa ni David, I was glad. Nalipay ko. Nga nainiingon sa kuha, muadto ta sa balay sa Dios. Kristohanon, pag anhin mo sa balay sa Dios, nalipay ba ka? Kung wa ka malipay, questionable kayo ang imong kinabuhi. Kinsay imong gisimba, basin tao imong gisimba, di gyud ka malipay. Pero kung Ginoo ang atong gisimba, pag anhin nato sa simbahan, excited ka. Amen? Sabado pa lang, mag-ready na ka. Ako ning plansahon, kay ako ning suoton ugma. Di ba ka nang muapil taog prom, unsa pa gyud? Muapil og birthday parties, muapil og acquaintance. Mag-ready, mag-abang og sanina, kana yung gwapo ko kay nay acquaintance. Church should be like that. Amen? Amen. Buhaton nimo imong pinakamaayo, magpaalot kadaan, plansahon ang imong sanina, pinakasinaw nga sapatos, kay mo simba. Amen? Amen. Unsa na lang gaha kung matubang ni mga presidente sa Pilipinas. Makaschedule ka na kay appointment nga kada nga adlaw. Tingali mangabang pa kag pinakasinaw gyud diha nga sapatos. Kana yung pinakanindot gyud nimo nga postura. But think about, muatubang ka sa Dios sa mga Dios. Amen? Amen. Hari sa mga hari. O ang Dios nag-order ka nato nga di nato biyaan ang panagtigom. Ako personally nalipay ko nga naa mo karon. Amen? Miyerkules si Rogie Alimar. Amen. Ma'am Jinky, Sir Jameson, si John, kita tanan nga naata din eh. Wala mo muanhin para malipay si Pastor James. Nalipay ko nga naa mo. But dapat ang atong mentalidad ning anhi ko sa simbahan kay para malipay ang Ginoo. Amen? O once malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, ingon sa Biblia, delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. Unsay tinguha sa imong kasing-kasing, unsay imong dreams, unsay imong gipangandoy. If God is happy sa imong kinabuhi, kaya na ihatag sa Dios ang imong gipangandoy. Amen. Bisan pag unsaon nimong paningkamot, kung ang Ginoo wa malipay sa imong kinabuhi, di gyud na ihatag ang desire sa imong kasing-kasing. Right. Kristohanon, the order of the assembly, not forsaking the assembling. Amen? Dili ako'y nag-order ani oy. Dili si bisan kinsa ang pastor nag-order ini. Kung ang barangay captain mag-order, maghimog balaod curfew alas 10. Di ba musunod banta sa curfew kay basi madakpan ta? Unya kani kinsa nag-order ani? Dili barangay captain, dili presidente ang nag-order ani, ang Dios. Amen? Og order sa Dios, not forsaking. Amen? Di na ito isalikway. Og salamat nga ni amo karon nga gabi. Og manghinaot ko nga magpadayon. Amen? Kaya ang pulong sa Dios nag-order nga dili nato biyaan ang panagtigom. Sunod, di nata magdugay. Verse 25 gihapon, not forsaking the assembling of ourselves together. Unsay sumpay? As the manner of some is. Take that phrase. Ibutang na sa imong hunahuna kana nga pulong. So sama sa gibuhat sa uban. As the manner of some is. That manner of some is go both ways. So sama sa gibuhat sa uban. Ang uban nag-alagad, ang uban wa pod mag-alagad. Both ways. Think about that.
susama sa gibuhat sa uban. Kinsa imong sundon? Ingon sa Biblia, susama sa gibuhat sa uban. Ang uban yung alagad, ang uban wa mo alagad. Asa man ko ani? Lord, mo alagad ko, di ko mo alagad. Sunda ang order sa Dios. Ang order sa Dios, dili biyaan ang panagtigom. Amen? So dinhi, as the manner of some is, makita nato dinhi, the obstruction of assembly. Ang assembly di ay, adunay obstruction. Unsa nang word nga obstruction? Primero, order of assembly. Ikaduha, gi-order na ni sa Dios. Una, ang problema kay pag-order sa Dios na obstruction of the assembly. Ano sa obstruction? Hold back, block, clog. Naadi ay mo hold back sa imo nga di ka makasimba. Naadi ay mo block sa imo nga di ka makasimba. Naadi ay mo clog sa atong dalan nga di ta makasimba. Believe it or not, mismo si Paul, ingon pa niya, gusto ko makaanha ninyo, pero unsa ingon ni Paul? But Satan hindered us. Ang yawa di ay mubabag nimo nga di ka makasimba. Naaday babag. Kristohanon, ayaw tuguti nga babagan ka sa yawa. Amen? O kung naa may babag, there is always a way to get through those blocks. Kung gusto gyud ka mo simba, bisan pag na-checkpoint diha, makalapos ka, kay naman kay gugma o gusto ka mo simba sa Ginoo. Bisan pag, unsay panahon nga nagwali sila si Paul ug si Peter, unya giingnan sila nga di na mo pwede magwali. Unsay giingon ni Peter? We ought to obey God rather than man. Amen? Mas pilion namo nga tumanon ang Dios kaysa tumanon namo ang tao. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Kinahanglan atong simbahon. Kinsa ilang simbahon? Ni Shadrach, Meshach, ug Abednego. Katong image nga gi-set up ni Nebukadnezar, ang dili mo simba, itambog sa hudno. Pero unsay giingon ni Shadrach, Meshach, ug ni Abednego? Ingon pa nila, ang ilang tubag, kung ang Dios mo palingkawas namo ni ana nga hudno, apan kung dili, dali man ka na kondisyon, bisan pag dili mi luwason sa Ginoo anang kalayo, nga inyong giandam, nga inyong ming sunugod, bisan pag dili mi luwason sa among Ginoo, di gyud mi muluhod anang inyong rebulto. Amen? Kristohanon, grabe ka firm ang ilang faith. Grabe kaligon ang ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo nga miingon sila, bisan pag di mi luwason sa among Ginoo nga among gialagad, di gyud mi mosimba ang inyong Ginoo kay di gyud na tinuod. Kristohanon, bisan pag unsa ang obstruction sa assembly, if you really and sincerely love the Lord, naagyog ka sa simbahan. Amen? Bisan pag bagyo, makasimba gyud ka kay Lord, bisan pag unsa ng block, unsa ng clog dinha, unsay mo hold back sa ako. Kay numdum ko sa usa ka nag-eskwela Bible school nga gi-example ng Dr. Sutek siyang preaching. Giingon siya, "Ma'am, eskwela ko Bible school, wa gyud siya gibuhian siya mama, gigakos gyud siya." Ingon siya, "Nak, ayaw kog biyain nak." Ingon sa anak, "Mo eskwela gyud kog Bible school ma." Gigakos gyud siya siyang mama. Og yahag yung gitanggal ang kamot siyang mama, "Mo eskwela ko Bible school." Pagkatanggal sa kamot siyang mama, ning gunit mo siyang tiil. Yahag yung gitanggal, "Ma, mo eskwela ko Bible school." Kaya nung ko ito niya, kalimot lang ko sa pangalan, gi-illustrate Dr. Sutek. Mas pilion ako nga mosunod ko sa Ginoo kay magpabilin ko ani atong relihiyon. Kasi siyempre sa relihiyon, unsay namatan, maoy pagkamatyan. Okay raman ang mamatan nato atong pagkamatyan basta kay atong namatan insakto. Amen? Right. Tubag pong isa ka pilosopo, kung mo na'y prinsipyo nimo imong namatan, imong pagkamatyan,
nataw man ka nga hubo, ala, pagpakamatay, hantod, mamatay ka, hubo kayo pag sanina. Kung philosophy lang ang atong basihan, dili pwede nga atong namatan atong pakamatyan. Okay raman. Basta kay namatan nato insakto, pakamatyan nato ng insakto. Amen? Pero kung namatan nato sayop, pakamatyan din nato ng sayop. Paggawas nimo sa tiyan sa mama, unsay imong isulti? Una nga pulong mo gawas sa bata. Unsa? Wah! Di ba ang bata? Wah! Kadungog mo sa bata, mahilak. Wako'y dala. Wako'y balay, wako'y sakyanan, wako'y sanina, wako'y kwenta ning kalibutan. Wala gyud ta, ug mao gyud na ang tinuod. Na Kristohanon bisan unsay mo babag nato. Amen. Naagid ay obstruction ang assembly. Ingon sa Biblia, as the manner of some is. I want you to turn to John. Remember this verse, very important verse. John chapter 6 verse 66. Unsa inyo nabantayan ana nga verse? 6. Sige. Naay babag. Nagibabag sa pagsimba. Bisan ang atong pamilya mo babag. John chapter 6 verse 6. Pamilya na gaya nato, mubabag pa. Labon mangawat, way mubabag. Pero, musimba, babagan. Ano sa panang huna-huna? Kuyaw ni nga bersikulo kay 666. John chapter 6 verse 66. Ano sa Biblia? From that time, many of his disciples, unsa daw? Went back. Gikan ni adto nga panahon, daghan sa iyang mga disipulo ni unsa? Mibiya. Went back. Subok. Guol. And walk no more with him. Mga disipulo ni Jesus nang biya o wa na mulakaw uban kang Jesus. Niini nga iglesia na agyoy mo went back. Pero akong pagampo nga dili unta ni ikaw. Amen? Nga unta hantod sa pagbalik sa Ginoo, makit-an ta nag-alagad sa Dios. Kristohanon, na ay obstruction ang assembly. Pero ayaw tuguti nga ang yawa mo babag nimo. Amen? Tugutan nato nga ang Ginoo ang atong sundon. Kaya order man ni sa Dios nga di nato biyan. Ikatulo, medyo nadugay na ta. Sa atong text, Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews 10:25. Medyo ning katol na akong tutunlan. Please kog tubig, Joy. Sige, Hebrews chapter 10 verse 25. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Notice the phrase, exhorting one another. Ikatulo, primero, the order of the assembly. Ikaduha, the obstruction of assembly. Nagay mo babag sa panagtigom. Ikatulo, the opportunity of assembly. When you come to church, there is always an opportunity. Amen? Kabalo mo unsay opportunity sa assembly? Makita nato dinhi. But exhorting one another. Amen? It is an opportunity to exhort. Unsa na exhort? Nga atong dasigon ng uban. Katong naluya, atong i-lift up. Amen? Katong nagkinahanglan og comfort, atong i-comfort. Ang nagkinahanglan og prayer, atong i-pray. That is exhorting one another. Magdinasigay. So, ang service, ang assembly, na ay opportunity. Amen? When you come to church, Lord, help me find an opportunity for service. Kining assembly, Lord, unsa man ang opportunity nga mong ihatag sa ako. So, Kristohanon, naay opportunity sa dihang nakaabot sa simbahan, naay opportunity dinhi. Amen?
nga maka-minister ta sa uban, maka-pray ta sa uban, maka-exhort ta sa uban, maka-encourage ta sa naluya, makaampo ta sa nasakit, na ay opportunity ang assembly. So when you come to the assembly, look around and pray, Lord, unsay opportunity nga mong gihatag sa ako adinhi. So na opportunity. And lastly, and so much the more as ye see the day approaching. Notice, as ye see the day approaching, inyong nakita ang adlaw sa iyang pag-abot. Kinsang pag-abot? Pag-abot ni Ginoong Jesucristo. Katapusan, the optimism of the assembly. When you come to the assembly, iniabot nimo sa simbahan, be optimistic. Amen? Don't be a pessimistic. Optimistic. Look for something better. Look for something good. Look for something to do nga maka-benefit ang uban. Be optimistic. Magtanaw ta. Og ang butang nga dapat mahimutang optimistic pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Amen? Nga mobalik na si Ginoong Jesucristo. Lord, ang tabang kagayan, tabangi in taon Ginoo nga mahimo mi nga good witness, nga sa di pa ka moabot makasulti mi. Ginoo, nasultian na namong tabang kagayan. Ikaw na'y bahala nila. Amen? Amen. Be optimistic. Let us be an optimistic Christian. 10 families karon nga tuig. Amen? Natay goal. Wala imposible sa Ginoo. Atong padayunon paghangyo, magpakiloy ta sa Ginoo nga atang hatagan og families karon nga tuig. Let's all stand, magampo ta. Lord, salamat sa imong mga pulong. Thank you Ginoo sa imong encouragement karon nga gabi that you have an order of the assembly. Salamat Ginoo bisan sa usahay adunay mga obstruction sa assembly. Apan thank you nga imong ming gitabangan nga nakasimba kami Lord. Tabangi kami Ginoo when we come to the assembly to look for an opportunity. And help us most of all Ginoo nga mahimo ming optimistic niini nga iglesia. Nga di lang mi magtan-aw sa karon, magtan-aw usab kami sa ugma ug labaw sa tanan sa imong pagbalik. Ginoo, sa among pagmauli, ikaw maghahatag og special protection sa matag usa. Sa mga prayer request nga among gihatod kanimo karon nga gabi, tabangi in town Lord nga imo ning paminawon ug labaw sa tanan imo kining dunggon, tubagon nimo ang among mga paghangyo. Pag Ginoo makiguban ka namo, i-bless Ginoo ang imong pulong nga magpabilin sa among kasing-kasing sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi sa tanan.